morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning. Parang medyo hindi pa kayo nakakain ha. Kumain na po ba kayo na almusal? Hindi pa? Amen, hallelujah. Kumain man kayo, hindi kayo kumain ng almusal, buhay tayo at nagising tayo ng umaga. Amen, that's a blessing from the Lord. Ngayon pong umagang ito ay tayo po'y aawit sa Panginoon, tayo magpupuri. Amen. Alam niyo po ba na maraming benefits po ang una, lalong-lalo na sa umaga pag gumising tayo. And especially sa first service. Sa first service po, hindi naman sa pag-ano, kumbaga dito natin nabuboost lahat ng energy natin. No? Sa amin, sa mga worship team, talagang first service, buhos po talaga. Kaya saluhin lang po natin ang pagpapala mula po sa Panginoon as we sing these songs, as we worship the Lord in spirit and in truth. Amen? Ready na po ba kayong mawit sa Panginoon? Kung kayo ay ready na, dapat po kayo ay tumayo na. Amen? Hallelujah. We will sing this song. Praise Him in the sanctuary. Hallelujah. Pupurihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. This is a new song. Bago lang po sa pandinig nyo, sumabay lang po kayo sa amin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sing it out. Praise Him in the sanctuary, in the firmament of His power. Sing to the Lord with thanksgiving, sing praise from the heart. Lift shouts of acclamation. Hallelujah. Praise Him in one accord. Let everything that has breath come and praise the Lord. We're gonna praise His name. We are gonna praise His name. Praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name. Praise His name on high. Sing it again. We're gonna praise His name. We are gonna praise His name. Praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name. Praise His name on high. Hallelujah. We will sing this song from the start. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary, in the firmament of His power. Sing to the Lord with thanksgiving, praise from the heart. Lift shouts of acclamation, lift shouts of acclamation. Praise Him with one accord. Let everything God's breath come and praise the Lord. Come on, we're gonna praise His name. We're gonna praise His name. Praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name. Praise His name on high. Sing it again. We're gonna praise His name. We are gonna praise His name. Praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name. Praise His name on high. Let's sing it again from the start. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary, in the firmament of His power. Sing to the Lord with thanksgiving, praise from the heart. Hallelujah. Give shouts of acclamation. Give shouts of acclamation. Hallelujah. Praise Him in one accord. Let everything that has breath come and praise the Lord. Come on, church, sing it out. We're gonna praise His name. We are gonna praise His name. Praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name. Praise His name on high. We're gonna praise His name. We are gonna praise His name. Praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name.
praise His name on high. Hallelujah. Lift up the name of Jesus. Lift up the name of Jesus, we're gonna praise His name. Lift up the name of Jesus, we're gonna give Him praise. Lift up the name of Jesus, we're gonna praise His name. Lift up the name of Jesus, we're gonna give Him praise. Lift up the name of Jesus, we're gonna praise His name. Lift up the name of Jesus, we're gonna give Him praise. Lift up the name of Jesus, we're gonna praise His name. His name, praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name, praise His name. For the last time, sing it out. We're gonna praise His name. Praise His name, praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name, praise His name. On high. Sing it again. We're gonna praise His name. We are gonna praise His name, praise His name. Lift up your voices and give Him glory. Praise His name, praise His name on high. Hallelujah. We are gonna praise His name, praise His name on high. We're gonna praise His name. We're gonna praise His name, praise His name on high. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. You are God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. You are God. Hallelujah. Amen. Sing it out. Here I am, I've come to find you. Here I am to see your grace, to bring to you an offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? Come on! I pray. Whoa! You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Ooh, I want my life to praise you. Hallelujah. Here I am. I've come to thank you. Here I am. Here I am. A life to change. Hallelujah. Because you gave your life for me. You crucified your Son for me. How can I do anything but pray? Come on, church, sing it out. I pray. Whoa. You are God. You are Lord. For you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to sing it again. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Ooh. Amen. Hallelujah. Sing it out. Live it up to the name of Jesus. Hallelujah. You are God. You are Lord. Amen. Hallelujah. Yes, ikaw lang, oh Diyos. You are King of everything. I want my life to praise
Hallelujah. Amen. We bless you, Lord. Hallelujah. Oh, we came to praise you, oh God. We sing of your love. Thank you, God, for sending your Son, Jesus Christ, that through Him we can find grace, we can find peace, we can find rest. Napakarami na po ng mga problema na pinagdadaanan ng bawat isa. And Jesus is the only solution ng mga problema po nating ito. His name is love. Used to be darkness. Without you, I live my life in blindness. But now I'm found, I'll from the start. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Thank you for the sweet spirit. Oh, we bless your name. It used to be darkness. Without you, my life in blindness. Yes, hallelujah. But now I'm found. I'll sing. I love you so. Hallelujah. I'll sing. Because the world can take away your love. Found me in weakness. Thank you, Jesus. Broken. To me in kindness. Oh yes, oh God, and now we live, and now I live, and I sing. Come on, church, sing it out. Sing. Oh, we love you so much, oh God. I'll sing. I'll sing. Because the world can take away your love. Sing it out and I'll sing. And I'll sing. Sing, yes. Woo. I love you so.
Panginoong Jesus. Thank you for your love. Hallelujah. Thank you for saving us, Lord Jesus. Hallelujah. We give you thanks, oh God. Hallelujah. I'll give my life for you, Lord. Yes, Jesus. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you. Come on, church, declare it. Hallelujah. For all you've done, I give. Sing it out. Hallelujah. Shout it out. For you, Lord. Sing it again. For all you've done. For all you've done, I give. Yes, we give our life to you, Jesus. Woo. For you, Lord. For the last time. For all you've done. For all you've done, I give my life for you, Lord. I'll sing, I'll sing, I'll sing. I love you so. Hallelujah. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Hallelujah. Because the world can't take away. For the last time, let's sing it out. I'll sing, sing. I love you so. And I sing because the world can't take away your love. Hallelujah. Thank you, Jesus. No one can separate us from the love of Jesus. No one can take away the love of God. Para po sa mga anak niya, para po sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah. We've come to glorify you, Lord. We come to glorify your name. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Amen. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Blessed be the name of the Lord. Who is this King of glory? Beautiful and matchless one. Who is this King so holy? Every knee will bow at his throne. Jesus.
Kings, kings, so worthy. Nations fear and kingdoms praise. Come on, Jesus, declare it. Hallelujah. Savior and King, you alone are worthy of our praise forever. You alone are seated on the throne of heaven. Glorify, hallelujah. Glorify you alone. Sing it again. You alone. Yes. You alone are worthy of our praise forever. You alone are seated on the throne of heaven. Glorify, glorify you alone. You are the King. Thank you, Jesus. Powerful and full of love. Oh, we bless you, God. You are the King that gave us. Hallelujah. With every drop of your blood. Jesus. Hallelujah. Who takes away the sin of the world. Hallelujah. Savior and King. Woo, yes. Hallelujah. You alone are worthy of our praise forever. You alone are seated on the throne of heaven. Glorify, hallelujah. Glorify. Sing it again. Hallelujah. You alone. Woo, yes. Hallelujah. You alone, you are worthy of our praise forever. You alone, seated on the throne of heaven. Glorify, glorify you alone. Sing it again for the last time. You alone. You alone are worthy of our praise forever. You alone, hallelujah, seated on the throne of heaven. Hallelujah. Glorify, glorify you alone. You alone. You alone, you're worthy of our praise forever. You alone, seated on the throne of heaven. Glorify, glorify you alone. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Praise your name. Father God, we just want to thank you, Lord, this morning. Salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, O God. You have always been so faithful, O God. Lagi mo po kaming sinasamahan. And as you promised, you will inhabit the praises of your people as we continue, Lord, to lift up your name, to magnify your name, to extol your name, Lord. Maraming pong salamat, Lord, for just being with us. Yung pagmamahal mo, Lord, ay nag-overflow ngayon pong umaga. Yung encouragement mo sa amin to really worship you with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Hayaan mo lang, Lord, yung panalangin
Lord, magkaroon kami ng personal encounter with you, oh God. Maranasan, Lord, yung presensya mo. Maranasan, Lord, yung kapangyarihan mo. Come on, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. You alone. You alone. You alone are worthy of our praise forever. You alone are seated on the throne of heaven. Glorify, glorify. You alone, you alone, you alone, you alone. Worship Him, worship Him. Are worthy of our praise forever. You alone, seated on the throne of heaven. Glorify, glorify. You alone. Hallelujah. Lord, minsan pa, maraming pong salamat for bringing us together, oh God, as your church, as your family. Maraming pong salamat sa opportunity, Lord, na isinama mo kami sa iyong pamilya. That we can experience, oh God, your grace. We can experience your power and we can experience, Lord, your love. And even, Lord, as we study your word, continue to speak to us, Lord, very personally. Ibukas mo, Lord, yung aming puso, yung aming isipan. Patuloy ka po naming maranasan ngayon pong umaga. Lord, let your word be encouragement to us. Let your word, Lord, empower us. Let your word, oh God, be our strength this morning. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Yan. Ewan ko po sa inyo, pero talaga ngayong umaga, ramdam na ramdam po natin yung presensya ng Lord. Hindi ko nga alam ba't ako naiiyak. Parang very... I don't know. Para talaga yung presensya ng Lord nararamdaman natin. Actually, habang piniprepare ko nga din yung message, talagang, ewan ko ba't ako nagiging emotional. Hindi ko alam dahil tumatanda ba ako or talagang nakaka-emo talaga, no? And even yung during the praise and worship, hindi ko talaga mapigilan, naiiyak talaga ako. And before pagising ko sa umaga, nag-pray lang ako, naiiyak na naman ako sa Lord, ano ba yan? Tulo ng tulo yung luha ko probably because of the message, very close to my heart. Kasi nga, we will talk about living in God's abundance. Yung puso ng God talaga, gusto niya na pagpalain lahat tayo, no? At sana ma-encourage tayo ngayong umaga to really continue to trust God. At magpatuloy lang tayo sa pananalangin at pagtitiwala sa Kanya na meron siyang kayang gawin sa ating mga sitwasyon. Yan. Batiin niyo yung katabi niyo. Huwag kayong iiyak. Ako lang. Hindi ko na natingnan yung mukha ko sa salamin ko na kumalat yung... Kaya hindi ako nagmamaskara kasi sabi, di ba, gumaganon-ganon. Kaya okay na sa kayo eyeliner. Para hindi masyadong halata. Yan. So living in God's abundance, kung hindi pa kayo nakakapag first fruit, you can take your envelope doon sa mga usher, sa magagandang usher natin doon. Yung ngiti hanggang dito, di ba? Ang babait nilang ngumiti, ang gaganda. Kaya kumuha kayo doon, tapos yan, ibigay nyo na lang dyan. Kaya praise God. Yun nga, beyond grateful. We are so grateful to God kasi alam natin siya yung nagpapala. So yung topic po natin is living in God's abundance. No? Paano ba tayo mabubuhay na merong kasaganaan? At alam natin sino ba yung source ng ating kasaganaan. Yan. Kaya sabi ko nga, medyo emo yung topic, pero alam ko ang Diyos ay... nandyan sa atin, sasamahan niya tayo. Yan. So living in God's abundance, you see, yung Word of God po talaga is a sure witness na yung puso ng Diyos is for us na maranasan yung mga blessings niya. Yung puso niya is that we prosper exceedingly and live in abundant provision. Pag sinabing abundant, sa Tagalog, di ba, sagana, nag-o-overflow. Alam niyo, di ba yung sana pangarap lahat natin na Lord, hindi pa nauubos yung sweldo ko, sa sweldo na naman. Meron na bang nakarating sa ganon? Yun. Amen, di ba? Sarap ng ganong pakiramdam. Nagre-reklamo ka na, grabe naman Lord, hindi pa nauubos, sa sweldo na naman ako. Amen? Yun talaga.
Siyempre, yung kabaligtaran nun, yung, Lord, hindi pa ako sumusweldo, ubus na. Siyempre, hindi yun ang gusto natin, no? Kasi nga, ang God is the God of abundance. Overflow, supply. Actually, hindi lang po yan sa wealth. Yung abundance niya sa kanyang creation. Di ba? Kaya tayo nagta-travel. Gusto nating makita yung sinasabi ng the heavens declare, di ba, yung glory ng God. Yung kanyang beauty. Umaapaw ang kagandahan. Tingnan mo yung katabi mo, umaapaw ang kagandahan, no, di ba? Amen. Abundant, no? Kaya nga pag pumunta kayo sa Genesis, oo nga. Okay na, abundant na nga. Kayo na, abundant. Pag pumunta kayo sa Genesis 1 and 2, nung nilikha ng Diyos, si Adan at si Eva, before niya nilikha ang mga tao, nilikha niya yung mga kakailangan natin, the things that we need. Kaya pagdating ni Adan at ni Eva, step on sa earth, nakita niya, wow, may puno na, may mga fruits na, meron ng fish. Ibig sabihin, nandun na lahat yung kakailanganan natin bago pa tayo nilikha. God has provided, created everything para tayo ay maging fruitful. Kasi yun nga ang puso ng God. Siyempre, hindi lang yun sa beauty at sa abundance ng creation. Pati kasama yung wallet natin dyan. Nandun yung talagang puso ng Panginoon. Sige, tingnan natin. When we look at the creation of God, makikita natin talaga yung lavish nature, overflowing. Hindi siya yung naglikha lang siya ng isang star. Diba? Kung abundant, alang star lang ang lilikha mo. Ang nilikha ng Lord, God created napakaraming stars, no? Galaxies, the sun, the moon, the planets, hindi lang planets, diba? At hindi lang talaga siya simple, over the top lagi ang God. Kaya, totoo, the heavens declare the glory of God, including His abundant, bountiful nature. Tingnan natin yung mga example. Kung alam nyo, kung nakarating na kayo dito. Makita natin yung abundance ng God sa kanyang beauty. Yan, tingnan natin yan. Sino na nakarating dyan? Kilala nyo ba yan? Nakita nyo na ba yan? Grabe yung God natin, di ba? Grabe yung abundance niya. Actually, happy color siya. Tinatawag siyang Rainbow Mountain. Actually, na-pervert na yung meaning ng rainbow kasi talaga yun ang sign ng promise ng God eh. Hindi siya yung iba-ibang gender, no? Kundi yung colors niya, Rainbow Mountain. Alam niyo kung saan siya makikita? Sa Peru. Pag nanonood kayo ng Miss Universe, inaabangan natin. After Peru, Philippines. Bago mag-Peru, Panama, di ba? Panama, Peru, Philippines. Ayan, sa Peru. Ang Diyos natin ang lumikha niyan. Palakpakan natin si Lord dyan. Gusto natin yan. Pangalawa, yan. Saan yan? Sinong makahula niyan? sa Italy. Ang tawag dyan ay, Pale Mountains. Ayan yung Dolomites. Meron tayo niyan, Dolomites. Sa Manila Bay Sands. Doon sa Manila. Fake nga lang, Manila Bay Sands no? Sa Italy, yan. Sinasabi, yan daw ay declared ng UNESCO as a World Heritage sa Pale Mountain. Siyempre gusto natin, Lord, grabe talaga kayo, yung abundance ng beauty, makarating tayo dyan, sa Dolomite. Hindi lang sa Philippines, sa Italy. Siyempre, yung last but not the least, sa dami, mauubos yung oras natin, siguro alam nyo na to. Sa Mount Fuji, sa Japan. Alam nyo ba na 90 days lang daw, nagpapakita si Mount Fuji sa loob ng 1 taon? At napakabuti ng Panginoon kasi nung nagbakasyon kami, after ng mga napakarahabang pandemic, nakita namin si Mount Fuji. Napicturean namin siya. Sa 90 days lang sa loob ng 1 taon. Kaya, grabe ang Panginoon. No? Pag inisa-isa natin yung abundance ng kanyang beauty. Pero hindi lang sa creation. Alam nyo ba, gumawa rin siya ng maraming natural resources. Ganon siya katindi. Grabe ang Lord na mag-provide sa atin sa mundong ito. Tingnan natin, the natural resources na binigay ng God. Gusto nyong yumaman, pumunta kayo sa Russia. Sinong gusto? Yung number 1 na maraming natural resources ay Russia.
At alam nyo ba, worth $75 trillion yung amount ng kanilang mga coal, oil, natural gas, mga metals, gold, timber, ganun kayaman. Kaya kaya nilang mag-support sa war, no? Sino pa yung mayayaman? USA, Saudi Arabia, Iran, ano pa? Canada, $33.2 trillion, hindi million, trillion dollars. Kasama si Brazil, si Australia, si Iraq, at si Venezuela. At, siyempre, kasama yung Philippines. Wala lang sa listahan. Pero, sinasabi, ang Philippines ay one of the world's most richly na merong mineral resources. Amen? Kaya lang, yun nga, $1 trillion, hindi pa natatap, no? Copper, gold, zinc, silver, ang dami natin. Kaya lang, 5% pa lang. Imagine, 5% pa lang yung na-excavate tsaka na-explore. 3% sa mining, sa mga gold. Kaya siguro pinag-aagawan talaga yung, alam nyo na, kasi napakayaman. Wala tayong kakayahan na sana i-explore. Di sana lahat. Nasa Pilipinas tayo, no? Baka kayo yun ang gagamitin ni Lord mag-tap. So, nakita natin, God is so abundant in beauty. He's also abundant in the supply ng pangangailangan natin. Napakayaman ng nilikha ng Diyos. Pero, His greatest creation, at makikita sa nilikha niya, yung pinaka-abundant talaga, yung nilikha niya tayo. According sa kanyang image. Imagine mo, pag nahiwa ka ng kutsilyo sa bahay, 3 days lang, tumitiklop na yung balat. Hindi ba yun amazing? Hindi ba yung pag-ibig ng Diyos talagang binuhos sa pagkakagawa sa atin? Imagine nyo, napakaliit ng puso natin. Pero nagpapatibok, pag tumigil yan, tigil na rin tayong lahat. So makita natin, tayo talaga na created in His own image. Tayo talaga yung na makikita yung abundance ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kagandahan, ng kanyang supply. Amen? Palakpakan natin si Lord. At alam nyo, bago ang Lord nagsabi kay Adan at Eva na, be fruitful and increase in number, ang unang word na sinabi niya, and God bless them. And God bless them. Bago niya utusan, parang sinasabi ng Lord, my kindness, my goodness will flow from me towards human. Ganon kalaki yung puso ng Diyos. Sabi niya, I will bless you. At kayong dalawa, Adan at Eva, gamitin niyo tong blessing ko, papunta sa inyo, to fill the earth of who I am. I am a good God. My kindness, my goodness will flow. Kaya lang, kasala nga sila. At ito yung effect, yung curse ng sin. Minsan may kulang, lagi may kulang. Pero alam nyo, ang Diyos hindi tumigil. Pinili niya si Abraham, di ba? Sabi niya, from kay Abraham, through you, you will be the father of many nations. And through you, i-bless mo. Kakalat, you will be an image bearer. You will bless the people. After si Abraham, pumili din siya ng mga set of people para maging model. Pagpapalain ko tong nation na to, yung Israel nga, para makita ng mga tao na itong Diyos sa sinasamba nila ay punong-puno ng pagpapala. Kayang pagpalain at inhabit ulit ng blessings itong earth na ito. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Lord. At iyan po talaga yung central feature ng mga biblical story. At kapag nakipagrelasyon ka sa Panginoon, imagine mo makipagrelasyon ka sa Diyos na abundant sa supply, lahat ng meron siya, meron din tayo. Di ba nung mga ewan ko nung panahon nyo, pag high school ka, tinanong ka, sino yung gusto mo mong pang-asawa? Yung 4Ms, matandang, mayamang, madaling mamatay. Napakababaw, di ba? Parang, ewan ko sa panahon nyo, pero nung 80s, ganun talaga yung mga sagot. Huwag kayong mag-deny. Pag tinanong yung mga babae, di ba? Nakasama yata ako doon. Mag-aasawa ko ng mayamang, matandang, madaling mamatay. Pero hindi na ngayon ganon.
No? Ito lang yung sinasabi ko, no? Kapag nakipagrelasyon ka sa Panginoon, imagine mo siya yung nag-create ng lahat ng ito, yung natural resources, yung ganda ng mundo. Yung meron siya, maaaring magkaroon ka din noon. Amen? Amen. At yun ang mga talagang benefits natin. A relationship with our Creator. Sigurado, meron ka nun. Amen? At sabi sa Psalm 65:11, you crown the year with goodness. You crown the year with goodness. Ngayon, Chinese New Year, di ba? Year of the what? Wood dragon. Sinasabi nila, yung wood dragon, marked by growth. Laging pataas. Marked by vitality and nagbo-blossom. Meron din namang ibang year na hindi siya match. Ibig sabihin, malas ka pag ngayon kang, ewan kung ano, kung year of the pig ka umaki, hindi ko na inaral yon. Basta, merong, ngayon daw crown. Pero sa Lord, imagine nyo, you crown the year with your goodness. Whatever year na meron kayo, yung goodness ng God, kapag nakipagrelasyon ka sa Kanya, anumang taon yan, with goodness. Ano pang sunod? Your ways overflow with plenty. Ibig sabihin, sa lahat ng paraan ng Lord, nag-uumapaw kung paano Kanya pagpapalain. Your ways overflow with plenty. At yung isa, para to sa mga umiidad katulad ko. Even in old age, hindi ko na dinideny. Nararamdaman ko na kahit feeling ko, ayaw ko pa talaga tumanda. Feeling ko bata pa talaga ako. Pero, ramdam na. Pati ng buho ko, pumuputi na. Sumasakit na yung mga ganito. Mahirap na siyang i-stretch, no? Pero, even in old age, they will still produce fruit. Mamumunga pa rin kahit tumatanda ka na. May ma-encourage pa rin sa buhay mo. Gagamitin ka pa nila ng Lord para patuloy na umabot. And they will remain vital and green. Imagine nyo, diba? Sa Lord lang merong ganyan. Sa Lord lang merong ganyang pangako. Kaya tayong mga umiidad na, hindi tayo natatakot tumanda. Kasi alam natin, even in old age, sasamahan tayo ng Panginoon. Imagine, magka-produce ka pa rin ng fruit. Sabi, Lord, wag naman yung bulok na fruit. Yung talaga, magandang fruit. Diba? Amen? Palakpan natin ang mga nag-iedad na. Yan. Yan. But having this, lahat na alam natin, ito nga, the God of abundance. Ano ngayon, no? Knowing that God wants to bless us and enjoy His supply, dapat po, paano na tayo mabubuhay sa abundance niya? We have to have that right mindset. Itong mga mind natin. Ano yung mindset? It's the way we think. Paano ka mag-isip? Yung mga set of attitudes mo at perspective mo sa buhay. Pag nakaharap ka ng mga sitwasyon, kasi ito yung magi-influence how you behave. Di ba, halimbawa, pag gusto mo ng, paano yun? Sabi sa Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Pag lagi mong iniisip na wala ka ng pag-asa, wala nang mangyayari sa buhay mo, yung thoughts moving toward the wrong things. Paano natin maintindihan yon? Halimbawa, gusto mong bumili ng pulang damit. Kasi New Year ngayon. Pag pumunta ka sa mall, anong makikita mo? Kasi iniisip mo, pula. Ang makikita mo lagi una ay pula. Alangan naman dilaw. Kasi nga, gusto mo pula. Pag pumunta ka sa parking lot, gusto ko, Lord, bumili ng kotseng pula din. Pag pumunta ka sa parking lot, ano yung makikita mo una? Pula. Kasi yung thoughts mo, yun ang iniisip. Sa church, pag meron kang crush, di ba? Lagi mo iniisip. Kahit sinong dumaan dyan, hindi mo nakikita. Kinamayan ka na, di mo nakita. Talaga doon, kasi yun ang iniisip mo. Kaya pag may kumamay sa inyo, ikaw ang iniisip ko, sister. Hindi, joke lang. Yung mga DJ head nyo, kayo iniisip. Kaya pag dating sa church, pasensya na kayong iba pag hindi kayo nakamayan. Kasi ang iniisip talaga namin, ako DJ head din, yung DJ ko, no? Kasi nga, hindi papakita sa akin. Kaya lagi ko silang iniisip. Sana makita ko sila ngayong umaga. So, ganun nga. Your thoughts shape... nawala na ako. Your life is shaped by your thoughts. Alam nyo, sa Bible, mababasa nyo yung story ng Israelites.
ang mga Israelites had been in slavery. Ibig sabihin sila ay nalipin. At sa land na to, ito yung tinatawag na barely enough. Kasi slave ka eh. Doon sa next picture. Land of barely enough. Ibig sabihin, ito yung hikahos. Kasi slave ka nga. Di ba? Siguro once a day lang kumakain. Sino sa'yo nakaranas once a day lang kumakain? Yung talagang parang hirap talaga sa buhay. Huwag niya, sige. Dumaan din ako dyan. Kasi naalala ko nung college, isang beses lang ako kumakain. Grabe, no? Maiyak eh. The land of barely enough. Talagang hikahos. Pero dahil sa goodness ng God, one day, tumawag sila sa Diyos, cry out. Ang ginawa ng God, inalis sila dun sa slavery. Sa Egypt. Saan sila dinala? Sa desert. Sa desert, ito naman, land of just enough. Ibig sabihin, nakakakain, may damit, isang sapatos, sakto lang, yun nga. Walang extra. Sino sa inyo yung nandyan lang? Sino nakaahon na sa barely enough? Yung parang isang kaig, isang tuka. Nakaahon na tayo lahat. Nasa Singapore na kayo eh. Amen? Sino na dito sa just enough lang? Walang extra. Walang extra, di ba? Hindi. Napakabuti ng God, no? From barely enough dinala sa just enough. Kasi mana lang, walang extra. But I don't know about you, di ba yun nga sabi ni Pastora, yung mga Israelites, isang damit, di ba, for 40 years, isang set ng sapatos. But I don't know about you, kayo ba pagsuotin ng isang damit lang sa isang taon? Isang sapatos lang sa isang taon? Yun ba yung idea nyo ng overflowing? Di ba hindi? Hindi rin sa akin ganun. Hindi pwede sa akin ng isang damit, isang taon, isang sapato, isang taon. Dahil sa kabutihan ng Diyos, kasi nga yung puso niya, saan sila dinala? Sa land of more than enough. Sa promised land. Yun ang pangarap ng Diyos sa bawat isa at ang pangarap niya sa kanyang nation. Dalhin sila sa promised land. Bakit? Kasi doon, flowing with milk and honey. Pag flowing, ano ibig sabihin? Dire-diretso, hindi na uubos, tuloy-tuloy. Ang nakakalungkot lang, konti lang ang nakaranas dyan. Yung ibang mga complain at hindi nagtiwala sa Lord na matay. Konti lang ang nakaranas. At ang gusto ng Panginoon, tayong lahat na nagtitiwala sa Panginoon, makaranas sa land of more than enough. Sabihin mo, ako yun. Ako yun. Palakpakan mo yung sarili mo. Ako yun. Amen? Amen. Alam nyo ba yung abundance versus poverty mentality? Pag meron ka palang poverty mentality, mindset mo, nililimit mo yung God. Nakikita mo yung sarili mo na ikaw ang supplier ng pangangailangan mo. But when you begin to have that abundance mentality, nakikita mo na ang Diyos mo ang magsusupply ng pangangailangan mo according to His riches and glory. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. When you have that abundance mentality, you are seeing God, that God is your supplier. Hindi yung lakas mo, hindi yung galing mo, hindi yung talino mo, hindi yung trabaho mo, kundi God Himself is your supplier. Amen? We see possibilities and not limitations. Kaya ngayong umaga, I will be sharing 3 points. Ang haba na introduction ko, no? 3 points lang. Para yung mindset natin ay maranasan talaga natin yung overflowing mindset. Tayo ay magiging channel of blessings sa mundong ito at ma-further talaga yung kingdom niya. At maraming tao ang madalasan sa Panginoon dahil sa ating buhay. Amen? Number 1, very famous. God wants us to live a life that is abundantly. Very famous verse. Pag yung unang version sabi niya, the thief comes to steal, kill, destroy.
Pero yung Diyos natin, bumaba siya, si Jesus Christ, bumaba siya from heaven. Sabi niya, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Ito ang pangako sa atin ng Panginoon. Alam, short testimony lang. I came from a family, big family. Nahihiya akong pag tinatanong, ilan kayong magkakapatid? Hiyang-hiya pa akong sabihin kasi 10 po kami. Hanggang ngayon, nahihiya pa rin ako eh. Although yung tatay ko 6 feet below the ground, nakikita niya pa rin ako. So parang nahihiya, pero hindi na ako nahihiya ngayon. Abundant talaga yung family namin. Tapos may kambal pa kami. Sa pambihira, nakakahiya talaga. Madami na kayo, may kambal pa kayo. Parang yung bunso namin kambal. Lalaki at babae. Ako yung second. At alam nyo, ito naging totoo talaga tong verse na to. Kasi po, hindi po kami lumaki sa Christian family. Actually, hindi lang kami family. Meron pa kaming lola, tiya na nakatira. Mortal enemy ko po yung tiya. Ganun talaga, mortal enemy, kaaway. No? Pero, ibig sabihin, 14 po kami doon. Kaya ma-imagine nyo, kung hindi kayo Christian family, sobra kaming sagana sa palo. Sagana sa tsinelas, no? Kaya palo yung paa. Paglayas ang layas, no? Sagana. At makikita nyo po, siguro may nanalangin yung ninuno namin. May nanalangin sa family namin. Kasi alam nyo, one by one, naging Kristiyano kami. Nakilala namin si Lord. Iba-ibang paraan. Hindi nyo yung ma-imagine. Paano kaya nangyari? 14 kami, pero isa-isa kami naging Kristiyano. 2 na lang po yung hindi Christian sa amin. At makikita mo, para kaming church, kasi nakikita mo, yung mga naging Christian, iba ang ginawa ni Lord. Kaya nga ako excited pag may nagiging Kristiyano, nakakilala sa Lord. Kasi, alam niyo, binabago talaga ng Lord yung buhay. Hindi man yayaman ka agad, ganyan. Pero the way you handle problems, the way you look at things, sa mga problema, iba. Iba po sa mga hindi nakakilala sa Lord. Kaya po, totoo po ito. I came that they may have life, enjoy life, and have it in abundance to the full, till it overflows. Amen. And abundance is not just about money. Hindi lang po siya prosperity. All-encompassing, no? More than enough sa lahat ng bagay. Merong completeness, soundness, pati yung mind mo, buo. Walang ganun-ganon. Inaayos ng Lord. A life of fruitfulness. Pag ganun-ganon ka aayusin, babalik ta rin ulit ni Lord. Diba? It's a life of fruitfulness. At ito po ang gustong gawin sa atin ng Panginoon. Maranasan natin yung abundant life. Kaya lang meron tayong mga maling mindset. Kaya hindi tayo umaasenso. Number 1, sabi, wealthy people, may nagsabi na ba sa inyo to? Wealthy people won't make it to heaven. Sabi ko, hindi, upo na lang ako. Sabi kasi ni Lord sa Matthew, truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Kaya dito na ako, tambay na lang ako kasi pag daw mayaman, di makakapasok sa langit. Asa na lang ako, hingi na lang ako. Hindi po. Ang background po niyan kasi masyado na siyang kinain ng kayamanan niya. Masyado na naging greedy. Although ang God may warning talaga. Kapag sobrang sinamba mo na yung pera mo, mahirap na talaga kasi nagiging Diyos mo na yung pera. Pero wag po kayong maniniwala na pag kayo yumaman, hindi na kayo pupunta sa langit. Kaya ang encouragement pa rin sa atin is to really, work hard. Amen? Para maranasan natin yung abundant life. Ano pa po? Sabi dyan, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possession. May warning. Mahilig po talaga tayong mag-possess. Kahit yung lata ng gatas, lata ng ice cream, talaga namang, tingnan nyo yung mga baka tinatago nyo lahat yan, tansan, kung ano. Pero alam nyo, it's not about the collection talaga. It's about yung puso natin. How much yung things na kinukolekt natin, napopossess talaga yung puso natin. Na doon na tayo nakatuon. Na bawal magasgasan. Alam nyo yun? Bawal, merong maraming collection ng shoes. Bawal magasgasan, maalikabukan na hindi mo na kayang ibigay. Hindi po yun sa kind of possession. Kasi merong iba, mahilig mangolekta ng sapatos. Yung iba naman, bags. Yung iba, mangolekta ng alahas. Hepa na yung itsura niya. Talaga, kolekta na siya ng kolekta. Kasi nga, iba-iba.
Meron naman, grabe mangolekta ng lupa. Sana ganun tayo, lupain ang kinukolekta, no? Wag laman kolekta ng boyfriend, yung isa, di ba? Hindi ganun. So, collect and select, no? Hindi ganun. Ibig sabihin, it's not about so much on the possession, but the greed, no? How much ito pinuposes na tayo. Kaya natin siyang i-let go. Yung loose, yung paghawak natin sa Kanya. Ito pa, kaya hindi tayo makapamuhay ng abundantly. Sino sa inyo yung Gen Z? Manifesting. Sino yan? Nagti-TikTok, manifest. Siguro hindi alam ng mga matanda na, no? Hindi bata pa ako. Manifesting. Alam niyo ba yan? O, mga ate, umamin. Sino nagmamanifest? Walang umaamin. Pastora, may manifest. I-search nyo na lang. Sino yung mahilig mag-manifest? Tingnan nyo sa TikTok, manifest. Alam nyo ng mga Gen Z. Alam nyo po, ito, binigyan tayo ng kakayanan. This is a gift actually. Parang pinervert na lang. Alam niyo ibig sabihin ng manifesting? Sinasabi yung power of positive thinking. Iisipin niya, travel, pera, ganyan. Boyfriend, ganyan siya. Tapos ganun sa TikTok, ganyan siya. Mamanifest talaga, no? Pera. Pero alam nyo, sa Bible, nauna na tayo. Sabi sa Romans 4:17, "At is written, I have made you the father of many nations, in the presence of God in whom we believe, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist." Binigyan tayo ng special gift, that imagination, that we can see the promise of God in the spiritual realm. Pag po kayo nag-manifest, isipin nyo lang po na it has to be backed up by the Word of God. Minsan po, ka-manifest, ito po ang nag-i-influence sa atin, yung envy, yung greed. Kaya ka nagmamanifest, gusto ko ng bahay, gusto ko ng ganito, kasi influence siya ng worldly desire. Hindi ko sinasabing totally mali. But, nakita niyo dito, may promise ang God kay Abraham. Kaya nangyari. Backed up by the Word of God. We call the things into existence. Kung meron pong pangako ang Diyos sa inyo, na kayo pagpapalain, bibigyan kayo ng bahay, papupuntahin kayo sa ibang bansa, sige, pero it has to be influence ng salita ng Diyos. And you will receive your abundant life. Palakpakan natin ang Lord. Amen? So, ingat lang tayo sa kama-manifest. Sabihin mo doon sa katabi mo. Kailangan backed up siya ng Word of God. Ito pa po yung isa. Name it, claim it. Doctrine. Gusto ko magka-Mercedes-Benz in the name of Jesus. Pumunta ka sa Lucky Plaza. Ang ganda nung gold na yun, in the name of Jesus. Ayan. Ganun. Name it, claim it. Hindi po ganito. It has to be, again, backed up by the Word of God. Kasi faith comes by hearing the Word of God. Claim it kung narinig mo sa Panginoon, Lord, mag-aasawa ako. Hindi yung bawat dumaan sa Lucky Plaza, in the name of Jesus. Mali po yun. No, hindi po. Baka ginawa nyo na yun kasi maling turo po yun. Kasi po, ang faith becomes a force by which we can kind of control God to give us what we want. Ginagamit po natin yung faith para ibigay sa atin ng Lord yung gusto natin. Tapos, yung faith is no longer about living in submission to the principle of God's truth. Binabaligtad natin. Kailangan narinig mo talaga sa Lord. Saka mo siya, i-name it, claim it. Di ba sinasabi naman, sabihin mo sa akin yung gusto mo, say it, kahit yung mountain, kaya yung mag-move by faith. But it has to be backed up by the Word of God. Amen? Amen. Sige. Mamaya, mag-manifest kayo, basta may narinig kayo sa Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. Number 2 na ako. Bilis lang ako. Number 2, God rewards hard work. Amen? Gusto nyo pagpalain kayo ng God natin na punong-puno ng supply? God rewards hard work, especially when you do it with diligence. Hindi po workaholic. Yung mamatay-matay ka na sa trabaho, no? 24/7, trabaho ka ng trabaho. It means you do your work with wisdom,
honest, complete, talagang masigasig, maayos yung ginagawa. And when we work hard, sabi dun sa Proverbs, di ba, let love and faithfulness bind it around your neck. Ibig sabihin, pag yung trabaho mo minamahal mo, nagtatrabaho ka ng may katapatan, ano ang promise ng God? Sabi, favor and honor and good name before men and before God ay mararanasan mo. Nire-reward ng Lord yung ganitong puso. Sabi sa Deuteronomy, then the Lord your God will prosper you abundantly in all the work of your hand. Pangako yan ng Panginoon. Kaya tayong lahat na nagkukuskos, kasama ako doon. Kasi sa bahay na lang ako eh. Resign na ako. Kuskus din ako. Kuskus, laba, di ba? Ang Lord, ibibless tayo abundantly. The work of our hands. Hard work. Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Amen? Palakpakan niyo yung sarili niyo. Ang Diyos natin, yan ang kaya niyang gawin. Before ako pumunta sa sa number 3 kong merong isang story. Si Martha Berry po was a great woman of faith. Nag-desire po siya na mag-open ng school para sa mga needy. Yung sa mga children, gustong mag-aral sa Georgia, sa Amerika. In the early 1900s. Tagal na, no? One day, binigyan po siya ng opportunity to talk to Henry Ford. Si Henry Ford po, siya yung owner, isa sa pinakamayaman sa Amerika. Yung kotse, yung Ford, siya yung may-ari nun. At she boldly asked, Henry Ford, Mr. Ford, can you give me $1 million para sa school ko? Alam niyo po, si Henry Ford sabi niya, no. Tumanggi siya. Instead, alam niyo ang ginawa niya, dumukot si Henry Ford ng dime, 10 cents. Malaki na yung 10 cents noon, pero maliit pa rin. Binigay sa kanya. So si Martha Berry, instead na siya ay madismaya, alam niyo ang ginawa niya? Yung sa 10 cents, bumili siya ng peanuts. Sino sa'yo nakapagtaniman ng mani? Yung, di ba may ganun siya green? Mabilis yung mamunga. Tapos, bumili siya, tapos tinawag niya mga students, tanim natin sa likod bahay. Likod ng school. Tapos, dumami siya. Dumami. Tapos, nung nagbenta siya, binili niya ulit ng crops, ng plant, ng peanuts. At dumami ulit siya. Dahil po sa kanyang pagtsatsaga, doon sa maliit na binigay sa kanya, alam niyo po, nakabili siya ng piano. Imagine niyo, piano for the school. At dahil dito, sumulat siya kay Henry Ford. Dear Henry Ford, thank you for the 10 cents na ibinigay mo. Dahil doon sa 10 cents na yon, napalago ko ito. At nakabili ako ng piano. At dahil doon, si Henry Ford blown away. Grabe, sa maliit, no? Pinagkatiwala siya ng maliit, lumaki. Dahil doon, pinapunta siya doon. Sabi niya, pumunta ka dito sa Detroit. At alam niyo ginawa, binigyan siya ng $1 million for the school. Amen. Hard work. Alam niyo, kung may ibinigay sa inyo ang Diyos na maliit na bagay, di ba sabi nga, pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay, kaya ka din niyang pagkatiwalaan at naging matapat ka sa mas malaking bagay. Kaya sabi doon sa Psalm, you will definitely enjoy what you've worked hard for. Managinip tayo. Kung nadong ka sa sitwasyon na hindi yung pa na-enjoy, you'll be happy and the things will go well for you. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Maaari ngayon, nagtataka, Lord, hindi ko pa talaga na-enjoy yung pinaghirapan ko, yung hard work. Pero magtiwala po tayo sa Panginoon as we continue to obey Him, as we continue to trust Him. Mai-enjoy mo. At iyan ang pangako ng Panginoon. Amen? Everything will go well for us. Number 3 na ako. Bilis. God blesses us to be a blessing. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinagpapala ka ng Panginoon kasi gusto ng Diyos maging pagpapala ka sa iba. Ano ang sinasabi ng Lord? Good will come to those who are generous and led freely, who conduct their affairs with justice. Ibig sabihin, merong pagpapala yung generosity ng puso natin. Now we treat people with fairness.
No? Yung fair, equal, wala kang, alam mo yun, hirap na siya, lalo pa siyang pinahirapan, di ba? Nang hirap nga sa'yo, mayat-maya mo naman sinisingil. Hindi no. Tago tuloy ng tago. Hindi. Yun nga, you give generously, you lend freely, you conduct your affairs with justice. Alam nyo, para short testimony, hindi naman para itaas ko yung sarili ko kasi hindi naman ako lagi nagte-testify about being generous, no? Nung pandemic po, 2020 or 2021, meron po tayong, hindi ko alam kung 14 days or 20 days. Tapos, bigla pong nangusap yung banal na yung Holy Spirit. Sabi niya, malinaw, sabi niya, i-bless mo yung church na yan. Pandemic na, Lord. Bless yung church na yan. Tsaka hindi siya small amount. Sige, small amount, hindi. Pero alam niyo po, binigay ko. Ang hirap pa kasi, ang hirap magpadala eh. Ano bang bangko mo? Ganito. Hindi ko kilala yung mga yan, mga Luwilier, kung sino pa. Ano pa yung Palawan ba yun? Cebuana. Ay, Cebuana pa, Palawan. Di, meron Palawan, alam ko. So, basta sa madaling sabi, naipadala namin yung money. Pero alam nyo, when you bless someone, it's not about gusto mong makabalik ng Lord sa'yo. It's really, alam nyo, yung parang God is showing up to their needs. Yung talagang ang Diyos ang bumaba para ma-meet yung pangangailangan ng mga taong nangangailangan. It's not about parang gusto mong, Lord, i-bless mo ako. Wala po ako naisip. Kasi ang iniisip ko po is, Lord, I want to partner with you in blessing those people. Bahala ka na. Kasi talaga pong, wag tayo ay nag-bless ng tao, isipin natin na ang Diyos mismo parang bumaba mula sa langit para i-touch yung pangangailangan ng mga taong yun. Actually, hindi lang po yun pera. Even your time. Your encouraging words. Imagine nyo yung lungkot na siya and you just appear there and encourage her. Diba para pong bumaba talaga yung puso ng Diyos. At yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. He is blessing us with this heart, this generous heart, to be a blessing. Be a blessing to the church, be blessing to your family, be blessing kahit dyan sa katabi mo. At sana po, yun po ang talagang iisipin natin, na God blesses us to be a blessing, not to get so much from God. Kasi ang Diyos nga, abundant. Ang dami na niya ngang kayang gawin sa buhay natin. Ang gusto lang niya, yung puso na mapagbigay. Yung puso treating others with kindness and fairness and be there para po sa mga tao. Amen? Kaya sabi yan, they are always generous, lend freely, and their children will be a blessing. Alam niyo po, ang pangako ng Diyos, hindi lang kayong pagpapalain, yung pati yung susunod yung generation, yung mga anak nyo. And even when you bless the church, and the church blesses people, pati po yung next generation, kung ano mangyayari sa church natin, ano mangyayari sa mga anak nyo, yun po yung pangako ng Panginoon. Their children will be a blessing. It signifies that the next generation will be blessed through you. Kaya alam ko, yung ninuno ko, naging Kristiyano yung family namin, meron siyang ginawa. Meron siyang dineposit doon. Amen? Kaya, we are encouraged to be a blessing as God promised that He will bless you because you will be a channel of blessings to many people. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Conclusion na po ako. Conclusion. Alam niyo ba yung Haggai 1:6? Kung nabasa niyo na po yan. Sabi doon, he who earns wages but to put a bag in a hole. Sino sa inyo may bag na butas? Kumikita kayo, pero inilalagay nyo doon sa bag na butas. Ibig sabihin, nawawala. Alam nyo, ang pangarap sa atin ng Lord is basket. Basket na sumasalo ng pagpapala niya. Basket filled with His goodness. Na as we do, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord, as we trust, in giving, in blessing others, yung basket natin pupunuin niya. Sabi dyan, we can live in God's abundance because we have a God who is more than enough. El Shaddai.
L is power plus provision. Ito ang kayang mag-provide sa'yo because He is the God of the all-sufficient one and He is the God of more than enough. Amen? Amen. And the greatest gift that we could ever receive from God the Father is His Son, Jesus Christ. But God who is rich, meaning abundant in mercy. Hindi lang po siya abundant sa supply, abundant, nag-uumapaw, sagana sa habag, sagana sa awa, sagana sa pagmamahal. Alam niyo po ang God doesn't want you to stay sa inyong kalalagayan. Alam ko sa atin maraming nangangailangan, pero hindi po ito yung pangarap ng Lord sa atin. Pangarap niya po na alisin tayo dito sa barely enough and bring us to the land of more than enough. And because you have Jesus in your heart, the greatest gift na na-receive po natin, we can reject that mentality, that curse of poverty, the curse of limitations. But we are seeing a God of possibilities, of God, of yung God na hindi kayang limitahan. Kahit sa pagbibigay po natin, cannot limit God. Pag sinimulan nyo na pong isipin na ang Diyos, the supplier of everything, my abundant God, I can open my hand freely to give to the needy, to give to the church. And our security is on that hope. All-sufficient God, my El Shaddai. Tayo pong tumayong lahat. I-declare po natin, I have more than enough. Sabihin niyo po, I have more than enough. I am living with plenty. My baskets are filled. My bags do not have holes. And I'm privileged to share my blessings because my God will bless me. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Let's worship Him as we receive. We give. Amen. Yes. Worship God. Make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you. Sing it again. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Prayerfully. Declare it. Lord. See the God who is more than enough. Amen. The Lord bless you and keep you. Yes, worship Him. Make His face shine upon you. Our God is so Be good, gracious to so you. gracious. Lord, turn Yes, Lord, His thank you. face towards you and give you peace. Sing Amen. See the God who supply all your needs. Reject all limitations. Worship the God
abundance is here. His presence go before you. Tita God, our El Shaddai, more than enough. Hallelujah. Worship you. Oh God, bless your people now. In the morning, Worship Him. in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. His favor be upon you. Hallelujah. Yes, so good. And your family and your children and their children and their children. In His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is for you, He is with you in the morning, in the evening, in Our the God, the God of coming favor and and honor. going, in your weeping, in rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Sing it again. He is for you, He is for you. Amen. Claim it by faith. Claim it by faith. Oh God, thank you so much that you are the God who can supply all our needs, not according to our riches, not according to our jobs, not according to our wisdom, but according to your riches, according to your glory. You are the God who cannot be limited. You are the God of the possibilities. In the name of Jesus, we will give more. We will open our hands. We will be a channel of blessings. We will bless the church. We will bless our family. We will bless the needy. Salamat po, Panginoon. You have given us the greatest gift. So Lord, we can say yes and amen to your promises, your favor upon our family, your favor upon our jobs, your favor upon this church, your favor will be upon us. In the name of Jesus, worship Him. Hallelujah. Declare. Sing it again. May His favor, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, in the coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you. Hallelujah. Generation, your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Amen.
God, for your goodness, your kindness. And our response, oh God, is to give our life to you. Everything, Lord, we have is for you because you are for us. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, God. Makakaupo na po tayo. God bless everyone. Thank you po, Pastora Tet, sa napakagandang paalala, hamon at challenge sa ating lahat. So, tayo good morning po uli. Mayroon po tayong 6 na first-time guests. Palakpakan po natin sila. Pwede po bang tumayo lahat ng 6 na yon? Amen. Praise God. Ushers, pakisamahan po sila at kayo po ay bibigyan ng token of appreciation saka ipapanalangin po ng ating consolidation team. Salamat po sa pag-attend and nasa Jesus Reigns Ministry Singapore po kayo, the church that cares for you. Okay, tayo po ay dumako sa ating pagkakaloob na naangkop po sa ating message kanina. So, bago po tayo ay manalangin at makakapagbigay, basahin ko po lang yung Proverbs 3:9-10. Sabi na dito, glorify God with all your wealth, honoring Him with your best, with every increase that comes to you. Then every dimensions of your life will overflow with blessings from an unaccountable source of inner joy. Yun yung overflowing blessings at more than enough. Amen. So, tayo po ay manalangin bago tayo magkaloob. Amang banal na makapangyarihan, thank you po sa pribilehyo na kami ay muli makakapagsunod sa iyong kalooban, O God, as an act of our obedience. We will give our offering, our tithes, our first fruit, O God, sa araw na to na alam namin, Ama, ay ito ay aabot pa sa marami pa naming kababayan upang ikaw ay kanilang makilala, ikaw ay kanilang matanggap at maranasan din ang overflowing abundance sa kanilang buhay, especially sa spiritual na pamumuhay, O God. Salamat, Panginoon, itong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakapagbigay at tayo ay i-encourage po ni Sister Jackie Jose sa kanyang mapagpalang buhay. Kaloob na po tayo. Hello, magandang araw sa ating lahat. Good morning po. Hindi na ako magpapakilala. Kilala niyo na ako. Sino po sa ating lahat yung sa atin ang may utang? Ako yun. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kung paano na binigyan ako ng Panginoon ng ano yan yung sabi ni Pastora Tet kanina na tumatanda na kaya kung gaano kumilos ang Panginoon sa akin. Babasahin ko na lang po kasi may kodigo ako. Salamat kay Pastor Joler. Siya nag-type sa akin ng
yung binigay ko sa kanya, tapos pinalaki niya. Pinalaki niya, pero hindi ko pa rin makita. Kaya ako na ang Diyos. Magandang araw, tanghali sa ano ba yan? Umaga sa ating lahat po. Ako po ay mag-share ng aking testimony. Kunting background lang po. Dati po, ako po ay noong hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, ako po ay isang materialistic, magaling umutang at maraming bisyo, masamang tao. Marami akong utang sa Pilipinas. Noong 2005, ako ay may umutang ako para mapunta sa Middle East. May interest po yun, malaking interest. Humihingi sa akin ng 100,000. So, nang nasa Middle East ako, nung nasa Middle East ako po, sorry po. Ang utang ko po ay hindi nababayaran kasi pag tinanggap yung partner ko ang sahod ko, one day millionaire na rin siya. Siya kasi yung tumatanggap ng sahod kasi akong nagtatrabaho pero hindi ko natatanggap yung sahod ko kasi sa employer ko bawal sa kanya na humawak kami ng pera. So diretso sa kanya yung sahod. So nang umuwi ako 2008, nag-apply ako dito para makabayad ng utang. Ulit, buti na lang, meron pa rin nagtiwala sa akin. So, nang nag-abroad ako dito, may nagpautang pa rin sa akin at nakapunta ako dito. So, napakahirap po ang magbayad ng utang kung walang respeto sa pera at magiging materialistic talaga. Pero kaya ako, praise God at malaking pasasalamat ko po at dinala po ako dito sa church ng aking sister-in-law. Salamat, Ading. Salamat, Ading. Dito ko po na-experience ang God's goodness and faithfulness in my life. Dahil po I really asked forgiveness and earnestly prayed to Him to help me to change my life at to live as a true Christian. Kaya nagawa ko ring baguhin ang mali kong gawain or ugali. To be honest po, it's really very hard to change without God in our life. So, through God din po, na-discover ko po yung sikreto
of giving and secret of giving our tithes and offering po. Sinubukan ko ang sabi ni Lord sa Book of Malakay. Alam niyo na ito kasi napaka-popular na ito. Malakay chapter 3 verse 10. Bring the whole tithes in the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing so that you will not have blessings that you will not have room enough for it. Yan po ang sabi niya. At meron din po sa familiar, ito po ay familiar talaga ito sa ating lahat. I started to give my tithes and offering consistently. Hindi ko po ito sinasabi dahil gusto ko lang mag-boss. Ni-encourage ko lang sa inyo po, sa ating lahat. By grace of God, nabayaran ko pang utang ko pagpunta ko dito sa SG. Pero yung utang ko nung 2005 po, lumaki na. Lagi na, naging 100,000 na po yung interest po. Kasi matagal na yun kasi kaya talagang sinisingil talaga niya sa akin. So at that time po, hindi ko alam kung paano ko bayaran nung una. Talagang hindi ko talaga alam. Pero salamat sa Panginoon dahil nung ako po ay nagbayad, yung sa capital po niya, may kulang din siya, may kulang, pero dahil sinabi ko sa next month na lang ako magbibigay ang tubo at yung kulang. Pero napakabuti talaga ang Panginoon dahil sa huli, yung lender na nagbayad ng kulang at saka yung interest po. So wala as in na wala talaga akong binigay na 100,000 kahit ko. Yes po. So marami talagang ka-churchmates natin dito na naka-experience ng na-experience dahil sa tithes and offering. Marami na rin mga nag-testify kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanilang buhay. God is good all the time po. Kaya kung gusto nating maranasan ang goodness ni Lord, gawin natin or subukan nyo mag-tithes and offering consistent dahil po nang sabi sa Malakay at sa Proverbs, meron din sa Proverbs ito mababasa natin. Dahil yun ang sikreto sa paglaya sa utang at magkaroon ng financial freedom po. Ang pagsunod sa giving ng ating tithes and offering at pagdidisiplina sa paggastos ng ating finances po. Praise the Lord po. Thank you, Sister Jackie. Salamat sa encouraging word na yon. Yung letter U talaga kung minsan mahirap, di ba? Letter U. Saka yung Judith, saka si Juna. Yan yung mga magkakasama yon eh. Letter U, Judith, saka si Jonah. Pero sa tulong ng Panginoon at sa pagtatapat natin sa pagbibigay, we overcome those circumstances. Okay, tayo po ay dumako sa ating mga announcement. February is the month of first fruit. Akala ko letter V eh. Yung pala, FFO. Nung una, tinext ni Brother Joler to, ano ba kaya yung FFO? Yung pala, first fruit offering.
So, ongoing pa rin po ang ating first fruit offering. So, kapag binigay nyo yung first fruit offering nyo, huwag nyong kalimutan to, remembrance nyo to. Pwede rin naman ilagay nyo doon, pero wala kayong remembrance. Okay? Then, mayroon tayong sa mga DNG lessons, mayroon tayong lesson sa February 18 and February 25. Yan po ay after second service. Alam niyo po kung sino yung mga nagdi-DNG. Okay. Then, our worship team, mayroon tayong recruitment. So, kung yung AGT sa Singapore, may GMS, RG, GT uli. Got talent. So, yung mga may mga talento dyan sa singing and pagtugtog ng mga instrumento, pwede po kayong mag-apply. May link na binigay sa mga DGheads nyo, sasagutan nyo lang po yon. Pero may quadratic equation yata doon. So, take note po, ang audition is March 3 and March 10. Then, just kick off this year, 2024, yung ating prayer night. Every katapusan ng buwan. So, this coming February, ano ba yung last Friday? Last Friday. Last Thursday. Last Friday of February, mayroon po tayong prayer night. So, tatawagin ko na po si Pastora para sa benediction. Okay. Thank you, Kuya Jen. Ayan. Alam niyo si Kuya Jen, simple lang no? Parang kala mo, hindi nagbibiro. Pero actually, nagbibiro talaga siya. Ayan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, doon sa patotoo ni Ate Jackie. Actually, si Jackie, isa siya sa mga napaka-faithful na nagkakaloob sa Lord. Bago pa mag-first fruits offering, binigay niya na yung first fruit niya. Binigay niya na. Tapos kaya nung Sunday, inabot ko uli sa kanya. Sabi ko, Jack, lagay mo to sa envelope mo, tsaka dalhin mo sa altar. Sabi ko gano'n, as a representation of really wanting to offer that to the Lord. No? Grabe po, you don't have to be rich, you don't have to have a lot of money. You just have to be faithful in the things of God. At yung Diyos na mabuti, siya yung Diyos na magpapala sa atin. Lahat nung ibinahagi sa atin ni Ate Tet ngayong umaga ay napaka totoo, At pag tayo ay nabuhay sa prinsipyo at pamantayan ng salita ng Diyos, mararanasan natin ang totoong abundance, ang totoong pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Amen? Shall we all rise as we receive the Father's blessing? Salamat sa Panginoon sa kanyang pagsama at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Sige po, shall we lift up our hands as we receive the Father's blessing? Oh, hallelujah. May the Lord indeed bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you and be gracious to you. May the peace of God, may His favor, may His goodness, may that abundance that the Lord is wanting to bless each one of us be our portion, be our heritage. Yung totoong pagpapala na hindi lamang po sa atin, kung hindi sa lahat pa ng mga henerasyon na kasunod po sa atin, ang ating mga anak, ang ating mga apo. Father God, we thank you that you are the God that is not a taker, but you are a God that is a giver. Ikaw po yung Diyos na nagbigay una sa amin pong lahat ng pinaka-kapangyarihan, ng pinaka-mayaman, ng pinaka-importanting regalo, O Diyos. Walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Oh God, hallelujah. Hayaan niyo po, O Diyos, na maranasan ka namin ng malapit at personal, patuloy sa buhay ng bawat isa sa amin. At mula po dito, makita namin ang iyong himala. Makita namin ang sagot sa lahat ng aming mga panalangin. Kung paano po, Panginoon, na ikaw ay Diyos na nagpapala at nagkakaloob. Higit sa aming inaasahan, siksik, liglig at nag-uumapaw sa lahat po ng aspeto ng aming pong buhay.
Father God, I release your blessing. I release your blessing, Lord. I release your blessing upon your people this morning. Father God, dismiss us in your peace and in your grace. Dismiss us, Father God, in that joy, knowing, Lord, that you are always there for us. Ano man po ang maging sitwasyon ng buhay, alam po namin pwede kaming magtiwala sa iyo at sasama ka sa buhay ng bawat isa. Ama, salamat po. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinapasalamatan. For indeed, Lord God, thine is the kingdom, the power, the glory, and the majesty, both now and forevermore, as we continue to commit to you everything, Lord God. In the mighty name of Jesus, this we pray. And all of God's people say, amen and amen and amen. God bless you, everyone. We'll see you next week. Hallelujah. Praise.